dyaryo ng ilang sandali nung tinignan niya ang kanyang relo. Siya ay biglang napatalon. Huli na pala siya sa kanyang trabaho. Tumakbo siya at ang hindi niya nalalaman na hulog ang kanyang pitaka. Ilang sandali, napadaan si Gino sa park. Umupo siya sa bench at nakita ang pitaka ni Cody. Ha! Ang daming pera! Madami na akong pambaon. Sabi ni Gino na nabuksan niya na ang pitaka at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kanyang eskwelahan. Pagkatapos ng klase, Ganda nga po sa inyo, Marco at Sabine. Ako ay may sasabihin sa inyo. Habang naglalakad ako ay may nakita. Pitaka sa damo na pangaraming pera. Dapat mo nang ibigay sa may-ari, baka nag-aaral siya. Mali si Sabine, dapat mo na igastusin. Ikaw ang nakakita. Dapat na lang nasa iyo na yan. sabi ni Marco. Para maiwasan na mag-away ang kanyang mga kaibigan, sinabihan na ng ni Gino sila na pag-isipan muna niya kung ano dapat gawin. Makalipas ang isang oras, Pag hindi mo dapat ay gawain ni Cristo, dapat na ito ay iyahin na sapagkat na ito ang utos ni Cristo. sabi ni Mr. Hunt, ang tatay ni Gino. Habang nagbabasa ng Biblia, napaisip si Gino. Dapat talaga niya ibalik sa may-ari ang pitaka. Tayo, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yan, nak? Habang naglalakad ako, pitaka sa pag-ibig. Subukan ko nakita ko may napakarami pera. Pero po, nag-desisyon ko na ibalik ito sa may-ari. Mamaya na, nak, dapat lang iwasan natin gumawa na ang mga hindi bagay hindi nagalang aksyon. Sabi ni Mr. Lai. Sabay nilang binuksan ang pitaka upang humanap ng impormasyon. Napag-alaman nila na ito ay pagmamayari ni Mr. Cody Ancheta. Agad nila tinawagan si Mr. Cody. Ito po ba si Miss... Magandang gabi po. Ito po ba si Mr. Cody Ancheta? Tanong ni Gino. Oo, ako na. Ano po ba yung kailangan nila? Ako po si Gino. Nakita ko po inyong wallet kaninang umaga. Gusto po sana namin itong ibalik sa inyo. Saan po ba tayo pwedeng magkita? Magkita tayo sa park ngayon. Ang naging sagot ni Mr. Cody. Makalipas ang 20 minuto. Napakabait mo talaga.